Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 1186. Tatlong kulay na peel lightning. Dahan-daang bumangon si Xiaoyan sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Dumagundong ang mga kidlat sa kalangitan. Paminsan-minsan, ang kidlat na sumugod sa kalangitan ay nagdadala ng isang malakas na liwanag na nagbibigay liwanag sa batang mukha na iyon, na tila kalmado. Si Cao Ying, Dan Chen, at ang iba pa ay inilipat ang kanilang mga mata mula sa mga ulap sa kalangitan nang makita nilang tumayo si Xiaoyan. Lahat ng mata nila ay nakatutok sa kanya. Medyo komplikado ang mga mata ni Cao Ying habang nakatingin sa payat na figure ni Xiaoyan. Malinaw niyang naiintindihan sa kanyang puso na ang talento ni Xiaoyan sa pagpipino ng mga tableta ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na ang kanyang mayabang na sarili ay nagbigay ng ganoong ebalwasyon sa isang lalaking kapareho ng edad. Ito ay sapat na upang sabihin kung gaano niya kataas ang pagtingin kay Xiaoyan. Itinoon din ng maputlang mukha na si Dan Chen ang kanyang mga mata kay Xiaoyan. Nakipag-ugnayan siya kay Xiaoyan, ngunit hindi niya inaasahan na aabot siya sa puntong ito. Napatingin si Old Mugu kay Xiaoyan. Ang sulok ng kanyang bibig ay tumaas sa isang malamig na ngiti, at ang kanyang ilong ay naglalabas din ng malamig na singhot. Hindi niya masyadong pinapansin si Xiaoyan. Sinasabi na ang taong ito ay ang matandang kapwa Yao Chen na disipulo. Nagtataka ako kung gaano karami sa kakayahan ni Yao Chen ang natutunan niya. Ang mapuputi na matandang iyon, na tinawag na matandang demonyong Qinghua ni Zuan Kongzi, ay kasalukuyang nakatitig kay Xiaoyan habang bumubulong sa kanyang puso. Si Xiaoyan ay kumilos na parang hindi niya nakita ang hindi mabilang na bilang ng mga titig na nakatingin sa kanya na may iba't ibang emosyon. Kalmado ang kanyang ekspresyon habang matamang nakatitig ang kanyang mga mata sa loob ng medicinal cauldron. Ilang sandali pa, huminga siya ng malalim at biglang iwinagayway ang manggas. Klang! Sa isang alon ng manggas ni Xiaoyan, ang takip ng kaldero ng 10,000 Beast Cauldron ay agad na lumipad palayo. Isang nakakagulat na pagbabago-bago ng enerhiya ang lumabas sa panggamot na kaldero. Marahas itong bumangga sa panloob na dingding ng medicinal cauldron at nagbuga ng nakakabinging metal na tunog. Bagamat hinaharangan ito ng medicinal cauldron, mayroon pa ring bahagi ng energy ripple na lumabas. Ang ilan sa mga stone platform na malapit sa Xiaoyan ay nabasag sa mga fragment ng bato na may putok sa ilalim ng energy ripple na ito. Bang! Katatapos lang kumalat ang nakakapukaw ng kaluluwa ng enerhiya nang biglang nanginig ang 10,000 Beast Cauldron. Kaagad, isang malaking jade green fire pillar ang naglabas ng swoosh na tunog habang ito ay bumaril sa kalangitan sa harap ng maraming nakakagulat na mga tingin. Ang nagniningas na mainit na ningning sa loob ng haligi ng apoy, na bumaril sa kalangitan, ay malinaw na nakikita sa loob ng 50 kilometrong radius. Ang mahinang pagbabago-bago ng enerhiya na naruroon sa loob ng haligi ng apoy ay nagdulot ng maraming eksperto na makaramdam ng pagkabigla sa kanilang mga puso. Ang ganitong uri ng pagbabago-bago. Nanlaki ang mga mata ni Zuan Kongzi habang nakatingin siya mula sa mataas na platform. Mahina niyang sinabi. Dapat isa rin itong Tier 8 medicinal pill. Ang taong ito ay talagang nagpigil sa nakaraan. Gayunpaman, iniisip ko kung gaano karaming iba't ibang kulay na peel lightning ang maaari niyang maakit. Ang mga salita ni Zuan Kongzi ay tumunog lamang nang ang isang kakaibang hamog ay mabilis na natipon sa dulo ng haligi ng apoy sa kalangitan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsama-sama ito sa hugis ng isang ulap. Tumahimik ang paghinga ng buong stadium. Hindi mabilang na mga mata ang nakatitig ng mabuti sa kumukulog na ulap sa kalangitan. Umikot ang mga ulap sa harap ng maraming titig. Pagkatapos nito, dahan-daang nagsiwalat ang mga kulay berde at pilak. Dalawang kulay. Ito ay talagang dalawang kulay na thundercloud. Agad na umalangaw-ngaw ang mga alon sa paligid ng stadium habang ang lahat ay nakatingin sa kulay ng thundercloud. Hindi tama yan. Kulog pa rin ang kulog. May ibang kulay na lumilitaw. Ang kaguluhan na ito ay tumunog lamang nang biglang lumitaw ang maraming mga tandang. Napakaraming tao ang biglang nagulat nang marinig nila ang mga bulalas na ito.
Dali-dali nilang itinoon ang kanilang mga mata sa kumukulog na ulap sa malayong kalangitan at nakita nga nila ang isang maliwanag na pulang kulay na nagsisimulang lumitaw sa ilalim ng berde at pilak na kulay. Ilang saglit pa, mas lalong lumiwanag ang pula. Sa huli, ang densidad ng pula ay hindi bababa sa iba pang dalawang kulay. Ang kumukulog na ulap sa wakas ay nagsimulang huminto pagkatapos lumitaw ang pulang kulay. Pagkatapos nito, ito ay ganap na nagpapatatag sa tatlong maliliwanag na kulay. Ito ay isang tatlong kulay na thundercloud. Tatlong kulay talaga ito. Mas siksik din ang kulay kung ikukumpara sa pale lightning ni Cao Ying. Sino lang ba itong Xiaoyan? Kahit si Cao Ying mula sa Pale Tower ay hindi may kukumpara sa kanya. Ang buong stadium ay naging ganap na kaguluhan sa sandaling ito. Ang pangalan ni Xiaoyan ay hindi gaanong kilala kumpara kay Cao Ying. Gayunpaman, ang kanyang kasalukuyang pagganap ay nalampasan siya. Sapat na ang resultang ito para maging dark horse siya nitong Pale Gathering. Ang taong ito. Paano ito posible? Natigilan si Song Qing habang nakatingin sa maliwanag na tatlong kulay na ulap sa kalangitan. Medyo nakaramdam siya ng pagkahilo sa mga sandaling ito. Malinaw na alam niya ang kakayahan ni Xiaoyan sa pagpino ng tableta. Ito ay sa pinakadulo sa mataas na baitang ikapitong baitang. Paano niya mapipino ang isang Tier 8 na medicinal pill? Bukod dito, ito ay isang Tier 8 medicinal pill na umakit ng tatlong kulay na thundercloud. Ang resultang ito ay isang bagay na kahit si Cao Ying ay hindi maihahambing. Maaaring ang taong ito ay nagtatago ng kanyang lakas. Si Cao Ying at Dan Chen sa di kalayuan ay bahagyang natigilan dahil sa sitwasyong ito. Ang mga gulat na ekspresyon ay lumitaw sa kanilang mga mata. Maliwanag, ang resulta ni Xiaoyan ay higit na nalampasan ang kanilang mga inaasahan. Ho! Saglit na nagpatuloy ang pagkabigla bago unti-unting nawala. Ang magagandang mata ni Cao Ying ay sumulyap sa binata, na ang mukha ay kalmado sa ilalim ng kulog. Isang ningning ang sumilay sa kanyang mapagmataas na mga mata sa unang pagkakataon. Ang mangkukulam na ito, na nakaakit sa hindi mabilang na bilang ng mga natatanging lalaki sa loob ng maraming taon, sa wakas ay nakaramdam ng kirot sa kaibuturan ng kanyang puso sa sandaling ito dahil sa binatang ito na nakatayo sa ilalim ng ulap. Three-colored pale lightning. Hahaha. Zuan Kongzi, natalo ka na naman. Napatingin ang magandang babae sa taas na entablado sa tatlong kulay na ulap sa kalangitan. Muling bumaling ang kanyang mga mata sa payat na figure sa platapormang bato. Bahagya siyang napangiti habang mahinang bigkas. Karapat-dapat siyang maging Yao Chen. Kahit hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya kayang talunin. Huminto ang mga mata ni Zuan Kongzi sa langit. Matagal bago niya binawi ang mga ito at bumuntong hininga. Medyo komplikado ang ekspresyon niya habang nagsasalita. Ang Xiaoyan na ito ay magkakaroon ng magandang kinabukasan. At saka, baka malampasan pa niya ang kanyang guro. Ang maitim na balat, mabagsik na mukha ng matandang lalaki sa wakas ay nagpakita ng ngiti ng paghanga habang nagsasalita siya. Si Zuan Kongzi at ang magandang babae ay marahang tumango. Lumingon ang kanyang mga mata at bigla siyang napatingin sa posisyon kung saan naroon ang matandang demonyong si Qinghua at Old Mugo. Sa kasalukuyan, ang dalawang ito lamang ang hindi pa natuklasan ang mga resulta. Ang kanilang mga resulta ang magpapasya kung sino ang magiging kampyon sa Pale Gathering na ito. Nagtataka lang ako kung sino ang magiging huling tagumpay. Lumitaw si Xiaoyan na parang narinig niya si Zuan Kongzi na bumubulong sa sarili. Matapos ganap na matipon ang thundercloud ni Xiaoyan, ang matandang demonyong si Qinghua sa di kalayuan ay nagwagayway din ng kanyang manggas. Dahan-dahan siyang tumayo pagkatapos ni Xiaoyan. Ang matandang demonyong si Qinghua, na tumayo, ay tumingin kay Xiaoyan. Bahagya itong tumango sa kanya bago iginalaw ang bibig. Isang bahagyang boses ang nalipat sa tainga ni Xiaoyan. Bata, maganda ang ginawa mo at hindi mo nagawang mawalan ng mukha ang bastos mong guro. Nagulat din si Xiaoyan sa boses na ipinadala ng hindi pamilyar na matandang ito. Gayunpaman, batay sa kahulugan ng mga salitang iyon, ang taong ito ay tila may kaugnayan sa kanyang guro. Si Xiaoyan ay hindi nang ahas na maliitin siya. Pinagsalikop ni Xiaoyan ang kanyang mga kamay at yumuko sa matandang ito mula sa malayo.
Ngumiti ang matandang demonyong si Qinghua. Pagkatapos nito, ang kanyang mga mata ay bumaling kay Old Mugo, na hindi nagpahayag ng anumang aktibidad. Naningkit ang kanyang mga mata. Nararamdaman niya na ang taong ito ay talagang hindi isang ordinaryong karakter. Bukod dito, malabo siyang nakaramdam ng bahagyang pagkakilala. Ang ganitong pakiramdam ay nananatili sa puso ng matandang demonyong si Qinghua saglit bago ito itinapon sa tabi niya. Napatitig ang kanyang tingin sa medicinal cauldron sa kanyang harapan bago niya iwinagayway ang kanyang manggas sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga mata. Pagkatapos nito, ipinadala niya ang takip ng medicinal cauldron na lumipad palayo. Ang takip ng kaldero ay nahulog ng ang isang bakas ng enerhiyang ripple, na hindi mas mababa sa pagbabago ng enerhiya ni Xiaoyan kanina, ay lumabas. Pagkatapos nito, isang magaan na haligi ang sumugod mula sa tuktok ng kaldero at bumaril sa kalangitan. Hindi mabilang na bilang ng mga titig ang nagtipon sa lugar sa kalangitan kung saan bumaril ang liwanag na haligi. Makalipas ang ilang minuto, bahagyang yumanig ang langit. Naipon ang fog bago nag-transform sa hugis ng thundercloud. Pagkatapos ng matinding pag-ikot, dalawang uri ng kulay ang nahayag. Maya-maya pa, tahimik na lumitaw ang isa pang kulay. Sa wakas, ang peel lightning ay nagpatatag na may tatlong uri ng kulay. Ito rin ay tatlong kulay na peel lightning. Isang tuloy-tuloy na tunog ng sorpresa ang umalangaw-ngaw sa stadium habang ang lahat ay nakatingin sa thundercloud. Ito ay dahan-daang tumigil sa pag-ikot pagkatapos ng pag-stabilize sa tatlong uri ng mga kulay. Ang peel lightning ng matandang demonyo na si Qinghua ay katulad ng kay Xiaoyan. Mayroon itong tatlong kulay. Bukod dito, ang kulay nito ay halos kapareho ng kay Xiaoyan. Medyo mahirap tukuyin kung alin sa dalawa ang mas magaling sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa mata. Three-colored peel lightning. Ang kakayahan ng matandang lalaki sa pagpipino ng tableta ay bumuti. Bahagyang tumango si Zuan Kongzi at ang iba pa at mahinang tumawa habang nakatingin sa tatlong kulay na peel lightning sa kalangitan. Susunod, ang taong iyon na lang ang natitira. Ang mga mata ng magandang babae ay bumaling at huminto sa Old Mugo bago siya dahan-daang nagsalita. Magiliw na tumango si Zuan Kongzi at ang iba pa nang marinig ang kanyang mga salita. Sa hindi malamang dahilan, isang mahinang pagkabalisa ang tahimik na bumangon sa kanilang mga puso. Matapos magbulalas ang buong lugar sa tatlong kulay na peel lightning ng matandang demonyong si Qinghua, lahat ng kanilang mga mata ay nagtipon sa panghuling platapormang bato. May nakaupo doon na lalaking nakasuot ng itim. Ang mukha ng Old Mugo ay dahan-daang itinaas sa isang kakaibang ngiti sa harap ng mga mata ng lahat. Dahan-dahan siyang bumangon at sinulyapan si Xiaoyan na may malamig na mga mata. Pagkatapos nito, binaling niya ang kanyang tingin at ibinato ito kay Zuan Kongzi at sa iba pa. Puno ng pangungutya ang mga mata niya. Naramdaman ng grupo ni Zuan Kongzi na lumubog ang kanilang mga puso nang makita nila ang kanyang titig. Sok-sok, Zuan Kongzi, pasensya na pero mukhang ang matandang ito ang kukuha ng champion spot ng Peel Gathering sa pagkakataong ito. Hahaha. Hindi sinasadyang tumawa ang matandang Mugo sa kakaibang paraan nang makita ang paglubog ng mga mukha ng grupo ni Zuan Kongzi. Hindi na naitago ang tawa niya this time around. Sa halip, iyon ang pamilyar na boses na narinig ni Xiaoyan ng gabing iyon. Pinitik ng matandang Mugo ang kanyang daliri pagkatapos tumawa. Isang napakapangangilabot na haligi ng liwanag ang lumitaw na parang isang laser na tumagos sa buong mundo habang ito ay sumugod patungo sa kalangitan habang sinasabayan ng isang malakas na alon. Hihihi. Ang disipulong tinuro ni Yao Chen ay sa antas na ito lang. Ang makapangyarihang liwanag na haligi ay bumaril patungo sa langit. Ang malakas na tawa ng matandang Mugo ang naging sanhi ng unti-unting pagkulimlim ng ekspresyon ni Xiaoyan. Battle Through the Heavens. Kabanata 1187. Stake and eat all. Umalangaw-ngaw sa langit ang parang kwago. Ang kidlat ay kumislap at isang nakasisilaw na liwanag ang damapo sa mukha ni Old Mugo, na naging sanhi ng kakaibang hitsura niya. Ang malaking haligi ng liwanag ay bumaril sa langit sa harap ng maraming mata. Ang malawak at malakas na lakas sa loob ng liwanag na haligi ay naging sanhi ng pagbabago ng mga ekspresyon ng mga naruroon sa pagkabigla. Kung titingnan ang energy ripple mula sa liwanag,
malamang na ang mga lumitaw kanina ay hindi pa umabot sa antas na ito. Anong dakilang nilalang ang misteryosong ito, nakasuot ng itim na tao? Hindi mabilang na bilang ng mga tao ang nakadama ng pagkagulat sa kanilang mga puso sa sandaling ito. Ang mga nagtataglay ng gayong kakayahan ay tiyak na hindi malalaman. Siyempre, maaaring hindi siya makilala ng isang ordinaryong tao, ngunit ang mga ekspresyon ni Zuan Kongzi at ng iba pa sa mataas na entablado ay unti-unting naging madilim sa sandaling ito. Ang ilaw na haligi ay nagmamadaling umakyat. Ang aura na iyon, na itinago ni Old Mugu, ay ganap na sumabog sa sandaling ito. Old Mugu. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ni Zuan Kongzi. Bakas sa kanyang mga mata ang nagyayelong lamig habang nakatitig sa figurang nakaitim na damit habang binibigkas ang kanyang pangalan ng paisa-isa. Hindi inaasahan na nagawa niyang magtago sa ating tatlo. Bukod pa rito, ang kanyang hitsura ay nabago rin. Isang lamig ang bumalot sa mukha ng magandang babae sa sandaling ito habang nagsasalita ito sa isang seryosong boses. Tatlong pinuno ng asosasyon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Isang nakaputing damit, matandang lalaki sa likod ng trio ni Zuan Kongzi ang nagpakita ng bahagyang pagbabago sa ekspresyon habang nagmamadaling nagtanong sa mahinang boses. Mula sa hitsura ng kasalukuyang sitwasyon, ang Old Mugu na ito ay malinaw na naghanda. Kung ito ay hahayaan na magpatuloy, malamang na siya ay talagang makamit ang posisyon ng kampyon ng Peel Gathering na ito. Sa oras na iyon, ang Peel Tower ay mawawalan ng malaking halaga ng mukha. Pagkatapos ng lahat, alam ng lahat na ang Peel Tower at ang Hall of Souls ay magkalaban. Kung ang kabilang partido ay makakamit ang pinakamataas na karangalan ng Peel Tower na ito, gaano ito katawa kung ang balita tungkol dito ay kumalat sa pandinig ng iba. Ang ekspresyon ni Zuan Kongzi ay naging hindi pangkaraniwang madilim. Dahan-dahang nakakuyom ang magkabilang kamay niya. Ilang sandali pa, dahan-dahan silang nakahinga. Sinabi niya sa malalim na boses. Maghintay tayo at tingnan. Huli na para gumawa ng kahit ano ngayon. Talagang nabigo tayo na gumawa ng sapat na pag-iingat. Bagamat miyembro ng Hall of Souls si Old Mugu, isa rin siyang alchemist at nagtataglay ng mga kwalifikasyon para lumahok sa Peel Gathering. Kung tayo ay mamagitin at aalisin ang kanyang karapatan na makilahok sa publiko, hindi lamang hahayaan ng Hall of Souls na ipagpatuloy ang bagay na ito kundi ang reputasyon ng ating Peel Tower ay masisira. Pinapayagan ba natin siyang makuha ang posisyon ng kampyon? Nagmamadaling tanong ng matandang iyon na nakasuot ng puting damit nang marinig niya ito. Bumaba ang ekspresyon ni Zuan Kongzi, ngunit hindi siya tumugon. Nang makita ang kanyang mukha, ang matanda na nakasuot ng puting damit ay tumigil sa pagsasalita. Naunawaan niya na ang puso ni Zuan Kongzi ay labis na galit sa sandaling ito. Nagpalitan ng tingin ang magandang babae at ang madilim na balat at matandang lalaki. Nakita nila ang lamig sa mga mata ng kabilang partido. Madilim din ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa malamig na ngiti ni Old Mugu mula sa isang stone platform. Ang kanyang kamao ay dahan-daang humigpit at isang matinding kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang mapanuksong halakhak niya kanina ay pumukaw sa layunin ng pagpatay sa kanyang puso. Hindi pinansin ni Old Mugu ang iba't ibang tingin mula sa lahat ng direksyon. Inangat niya ang ulo at tumingin sa dulo ng liwanag na haligi sa kalangitan. Nagsimula nang lumitaw ang isang makapal na ulap sa gitna ng nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang hamog na ito ay mabilis na nagtipon. Sa loob ng maikling panahon, ito ay pinagsama-sama sa hugis ng isang ulap ng kulog. Biglang nanikip ang puso ng lahat nang naruroon ng mabuo ang thundercloud sa kalangitan. Ang paglitaw ng Peel Lightning sa pagkakataong ito ay matukoy ang panghuling mananalo sa Peel Gathering na ito. Isang kulog na ulap ang mabilis na umikot sa harap ng hindi mabilang na mga tingin. Lumitaw ang mga kulay berde at pilak ng halos agad-agad, na kinulayan ang Peel Lightning ng dalawang kulay. Dalawang kulay na, sunod-sunod na mga bulala sa malaking stadium nang makita nilang lumitaw sa kalangitan ang dalawang kulay na Peel Lightning. Hindi pa tapos. May lumilitaw pang kulay. Hindi nagtagal pagkatapos tumunog ang mga iyak na iyon, muling kumulog ang kulog. Kaagad, biglang lumitaw ang isang pulang kulay. Sa wakas, mabilis itong lumawak sa harap ng maraming maiinit na titig. Sa loob ng mas mababa sa isang minuto,
Ang pulang kulay ay sumali sa dalawang iba pang mga kulay. Tatlong kulay. Umabot na sa tatlong kulay. Ang medyo tahimik na kapaligiran ay muling nagsimulang kumulo nang makita nilang lumitaw ang ikatlong kulay. Ang mga mukha ng hindi mabilang na bilang ng mga tao ay labis na nasasabik sa punto na sila ay pulang-pula. Sa loob ng isang maikling araw, nakakita sila ng tatlong uri ng tatlong kulay na peel lightning. Ang kamangha-manghang tanawin na ito ay talagang mailalarawan bilang isa na bihirang makita sa loob ng 100 taon. Ang ilan sa mga elder ng Peel Tower sa mataas na entablado ay nadama ang kanilang mga puso na labis na nababalisa habang pinapanood nila ang tatlong kulay na peel lightning na lumitaw. Kung gumawa lang ng tatlong kulay na peel lightning si Old Mugo, maaaring may pagkakataon pa na ibalik ang mga bagay. Sina Xiaoyan at Old Qinghua ay magkakaroon ng kakayahang makipagkompetensya sa kanya. Ang mga ulap ng kulog ay umiikot sa malayong kalangitan, na naimpluwensyahan ang mga puso ng maraming tao. Marami pa, mas maraming kulay ang lumalabas. Isang nagmamadaling hiyawan ang biglang umalangaw-ngaw sa stadium. Kaagad, isang kaguluhan ang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Hindi mabilang na mga tingin ang nagmamadaling nagtipon. Nakita nila na pagkatapos na maging matatag ang ikatlong uri ng kulay, isang nakasisilaw na kulay gintong ulap ang tahimik na naglalabas ng sinag ng kulay gintong liwanag na parang araw na nakatago sa suson ng ulap. Bang! Halos agad na sumabog ang stadium nang makita ng lahat ang gintong kulay na biglang lumitaw. Tumayo ang lahat mula sa kanilang mga upuan sa sandaling ito. Gulat na gulat ang kanilang mga mata habang nakatingin sa napakagandang ulap ng kulog sa kalangitan. Berde, pilak, pula, at ginto. Ang apat na magkakaibang ilaw na ito sa mga ulap ay nagpawi sa ulap hanggang sa ito ay lumitaw na napakaganda. Apat na kulay. Apat na kulay na peel lightning. Sa wakas ay naihayag na ng peel gathering ang pinakamagandang eksena sa pinakahuling sandali ng peel gathering. Ang ilan sa mga elder ng Peel Tower sa mataas na entablado ay tumingin sa apat na kulay na peel lightning sa kalangitan. Ang kanilang mga ekspresyon ay naging mas mapatla. Nagkatinginan sila, ngunit hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Sa ilang sandali, ang buong lugar na ito ay pinigilan ng katahimikan. Ang reputasyon ng Peel Tower ay tiyak na magdurusa ng matinding dagok kung ang usapin ngayon ay kumalat. Creek. Napakadilim at solemne ng mukha ni Zuan Kongzi na nakakatakot. Malabo nitong inihayag ang isang mabagsik na ekspresyon. Nakakuyom ang kanyang tuyo at natuyot na kamao hanggang sa naglabas ito ng basag na tunog. Ang espasyo sa paligid niya ay nabuo din ng maraming matinding ripples kasunod ng pagbabago-bago ng kanyang emosyon. Tumahimik ka. Nag-iba ang ekspresyon ng matanda at madilim na balat nang makita niyang naramdaman ang mga alon. Ang kanyang kamay ay mabigat na dumapo sa balikat ni Zuan Kongzi habang siya ay sumisigaw sa mahinang boses. Ang mabangis na ekspresyon sa mukha ni Zuan Kongzi ay unti-unting nabawasan matapos ang mahinang sigaw na ito ay umalangaw-ngaw. Gayunpaman, madilim at madilim pa rin ang kanyang mukha. Ilang sandali pa, sa wakas ay nagsalita siya sa paus na boses. Ako ay personal na makikialam pagkatapos ng usaping ito at punatin ang matandang bastos na ito sa 1,000 piraso. Kung sisalaki ka, haantong ito sa matinding labanan sa pagitan ng Peel Tower at Hall of Souls. Masyadong malaki ang implikasyon. Masyadong malakas ang taong iyon mula sa Hall of Souls. Noon, kaming tatlo ay hindi makakalaban sa kanya. Dahado ang Peel Tower kung pupunta tayo sa digmaan. Nagsalita ang magandang babae sa gilid na may seryosong mukha. Bahagyang nanginig ang katawan ni Zuan Kongzi. Ang kanyang mga mata ay puno ng nakakatakot na galit. Ito ang unang pagkakataon sa napakaraming taon na nahirapan siyang kontrolin ang kanyang emosyon. Hintayin na lang natin. Baka may milagrong mangyari. Marahang antong hininga ang magandang babae. Gayunpaman, alam din niya na ang bagay na ito ay karaniwang umabot sa isang foregone na conclusion. Ang apat na kulay na peel lightning ng Old Mugo ay mahigpit na pinigilan ang tatlong kulay na peel lightning ng matandang demonyong sina Qinghua at Xiaoyan. Hahaha. Tumingin ang matandang Mugo sa langit, na tumigil sa pag-ikot, mula sa kanyang batong plataporma. Ito ay naging isang apat na kulay na peel lightning. Tuluyan niyang niluwagan ang tensyon at doon niyang puso.
Tuloy-tuloy na umalangaw-ngaw ang laganap at masayang tawa sa mga bakuran ng kompetisyon. Hahaha. Zuan Kongzi, nakikita mo ba? Sinabi ng matandang ito na ang kampyon sa Peel Gathering ay tiyak na mapupunta sa mga kamay namin, ang Hall of Souls. Ang laganap na pagtawa ng Old Mugu ay katatapos lamang na tumunog ng tila naghagis siya ng isang malakas na bomba, na naging sanhi ng pagkaligalig ng maraming tao. Hall of Souls. Ang taong ito ay taga Hall of Souls. Ang pinakadakilang kaluwalhatian ng Peel Tower ay aagawin ng Hall of Souls, na ganap na hindi tugma sa kanila. Sa pagkakataong ito, marahas na natapakan ng Hall of Souls ang Peel Tower. Pagkatapos ng bagay na ito, malamang na ang posisyon ng Peel Tower sa puso ng ilang alchemist ay mayayanig. Ang maraming alchemist ng Peel Tower ay nagsiwalat ng hindi pangkaraniwang pangit na mga ekspresyon nang marinig ang maraming pribadong pag-uusap sa stadium. Gayunpaman, hindi sila nakaimik sa sandaling ito. Ang tanging magagawa nila ay itago ang kanilang galit sa kanilang mga puso. Sa mga stone platform, sina Cao Ying at Dan Chen ay nakatitig kay Old Mugu, na tumatawa ng malakas sa langit. Miyembro rin sila ng Peel Tower. Ang mga aksyon ng Old Mugu ay maaaring ituring na isang marahas na sampal sa kanilang mga mukha. Maaaring sila ay galit na galit, ngunit sila ay walang anumang taktika. Sa ilalim ng umaalingaw-ngaw na apat na kulay na peel lightning sa kalangitan, ang Old Mugu ay may sapat na lakas upang kusang matapakan ang reputasyon ng Peel Tower. Ang magagandang mata ni Cao Ying ay biglang lumingon sa isa pang stone platform sa hindi sinasadyang paraan habang siya ay nananatiling galit na galit. Si Xiaoyan ay matatagpuan sa lugar na iyon. Sa kasalukuyan, ang kanyang mukha ay puno ng isang ekspresyon ng pag-aalinlangan, na tila siya ay nag-iisip ng kung ano. Tumalon ang puso ni Cao Ying nang makita ang mukha nito. Isang napakaliit na halaga ng pag-asa ang biglang umusbong mula sa kaibuturan ng kanyang puso nang walang dahilan. Pagkatapos nito, sinigawan niya si Xiaoyan. Xiaoyan, kung lalaki ka, ilabas mo ang lahat ng meron ka. Ang biglaang sigaw na ito ay umalangaw-ngaw sa kalangitan sa sobrang biglaang paraan. Pagkatapos nito, ang hindi mabilang na bilang ng mga mata ay natipon sa payat na figure sa platform ng bato, na naglalabas ng swoosh na mga tunog. Si Xiaoyan ay nabigla rin sa eksenang ito. Nagulat siya habang nakatingin kay Cao Ying sa di kalayuan, na ang mukha ay naging matangkad pula matapos itong ganap na magising. Hihihi. Ilabas ang lahat. Sa sandaling ito, kalimutan ang tungkol sa nakababatang henerasyon, kahit na dumating ang matandang bastos na si Yao Chen, hindi man lang siya titingnan ng matandang ito ng seryoso. Nagulat din ang matandang Mugu nang marinig niya ang kanyang mga salita. Hindi niya agad naiwasang kutsain siya. Biglang tumibok ang puso ni Old Mugu matapos ang kanyang pagtawa. Bumaling ang kanyang tingin kay Xiaoyan, tanging ang ekspresyon ni Xiaoyan ay ganap na naging malungkot. Wala ka pa ring kwalipikasyon para sa guro na personal na makitungo sa iyo. Matapos ang kanyang siksik, malamig na boses, biglang humakbang si Xiaoyan. Ang kanyang mga kamay ay ipinasok sa liwanag na haligi. Sa wakas ay napagdesisyonan na niyang ipusta ang lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 1188. Espiritual na pagpapahusay. Nagkagulo ang buong stadium nang makita ng lahat si Xiaoyan na biglang ipinasok ang kanyang mga kamay sa liwanag na haligi sa kanyang harapan. Maraming nakakagulat na tingin ang bumungad sa kanyang katawan. Sa itsura niya, parang ayaw niyang sumuko ng ganoon kadali. Gayunpaman, ang medicinal pill ay nabuo na. May paraan pa ba si Xiaoyan para ibalik ang sitwasyon? Wala nang oras na natitira para sa kanya upang pinuhin ang isang panggamot na tableta ng isang mas mataas na antas. Si Zuan Kongzi at ang iba pa sa mataas na entablado ay bahagyang nagulat nang makita ang kanyang mga galaw. Maliwanag, nagulat sila sa ginawa ni Xiaoyan. Hindi nila maisip kung ano ang maaaring gawin ni Xiaoyan sa sandaling ito. Hindi walang ingat ang taong ito. Baka may paraan talaga siya. Ang mga mata ng magandang babae ay natipon sa payat na figure sa malayong platapormang bato. Medyo nag-aalangan siyang nagsalita. Ito. Sana. Nag-alinlangan din si Zuan Kongzi at ang dark-skinned elder bago nagsalita. Natural na nais nilang magkaroon ng isang himala kung maaari. Gayunpaman, sa ngayon,
hindi nila talaga maisip kung saan magmumula ang himala. Si Cao Ying sa di kalayuan ay nakatitig kay Xiaoyan na may hindi kumukurap, magandang mga mata. Sa hindi malamang dahilan, naramdaman niyang lumitaw ang hindi kilalang kumpiyansa. Marahil ito ay dahil hindi pa niya nasaksihan ang binata na ito, na mga kasing edad niya, na nagpahayag ng kaunting takot. Ang pagtutok ng kanyang atensyon ay nagdulot ng ilang paninibugho sa loob ng puso ni Song Qing sa di kalayuan. Gayunpaman, wala siyang magagawa. Kung ikukumpara sa kasalukuyang Xiaoyan, ang kanyang titulo bilang ang pinakabatang elder ng Peel Tower ay mukhang walang anumang bigat. Umaarting malakas. Nagulat din ang Old Mugu sa mga aksyon ni Xiaoyan. Gayunpaman, isang pangungutya ang bumungad sa kanyang mukha habang siya ay tumawa sa mahinang malamig na boses. Hindi niya maisip kung anong uri ng kakayahan ang taglay ni Xiaoyan para baligtarin ang sitwasyong ito, na naging isang foregone conclusion na. Bilang taong kasangkot, si Xiaoyan ay hindi nag-ambala ng iba't ibang mga tingin ng sorpresa mula sa kanyang paligid. Maaaring nabuo ang medicinal pill, ngunit hindi ito nangangahulugan na nawala na ang kanyang huling kwalifikasyon para makipagkompetensya. Ang isang Tier 8 na tabletang panggamot ay hindi na isang bagay na maihahambing sa isang ordinaryong tableta. Ang isang medicinal pill ng tier na ito ay mayroon ng espiritualidad. Ito ay dahil sa espiritualidad na ito na naging dahilan upang ang Tier 8 medicinal pill na maging napakahalaga. Ang isang medicinal pill na nagtataglay ng mas malaking halaga ng espiritualidad ay magkakaroon ng mas mataas na grado. Ito ay isang batas sa mundo ng alchemist. Sa madaling salita, sa antas ng isang Tier 8 medicinal pill, ang mga pakinabang at disadvantages ng light pillar energy ay hindi na ang pinakamahalagang aspeto ng pill. Ang pagpapataas ng espiritualidad ng medicinal pill ang pinakamahalagang bagay ngayon. Kapag ang espiritualidad ng ilang mga gamot na table task ay umabot sa isang tiyak na antas, maaari pa nilang makuha ang dalisay na enerhiya mula sa kalikasan upang madagdagan ang kanilang sarili. Kaya, ang espiritualidad ay isang mahalagang salik sa pagtukoy sa kalidad ng isang Tier 8 na tabletang panggamot. Bagamat nabuo na ang medicinal pill, ang espiritualidad nito ay hindi pa tumatag. Sa sandaling ito, mayroon pa ring puwang para sa panggamot na tableta upang mapahusay. Hanggat ang espiritualidad ay tumaas, ang kalidad ng panggamot na tableta ay gagawa ng isang huling hakbang. Siyempre, ito ay isang bagay na madaling sabihin, ngunit napakahirap gawin. Sa pagkakaroon ng medicinal pill na nabuo, ang iba't ibang mga purong panggamot na lakas sa loob ay pinilit na sa isang ekwilibriyo. Kung nais ng isa na magdagdag ng iba pa, maaaring maabala ang ekwilibriyong ito kung ang isa ay pabaya. Ang pagsira sa medicinal pill ay isang maliit na bagay, ngunit kung ito ay sumabog, ang mga epekto ay magiging kakilakilabot na dalhin. Kaya naman, kakaunti ang mga tao na maglalakas loob na itaas ang grado ng isang tabletang panggamot pagkatapos nitong mabuo. Kahit na ang ilang mga alchemist guro na may mahusay na kakayahan ay hindi magtatangka nito. Gayunpaman, maaaring hindi maglakas loob ang ibang tao, ngunit ginawa ni Xiaoyan dahil nakuha niya ang mana ni Yao Lao. Dahan-daang pinahid ng daliri ni Xiaoyan ang isang maitim na singsing. Kabilang sa malaking koleksyon na naiwan ni Yao Lao, mayroong isang mahusay na kasanayan sa pagpipino ng tableta na labis niyang ipinagmamalaki. Ang kakayahang ito ay isang bagay na kahit na si Han Feng ay hindi kailanman nakilala dahil hindi siya nagtataglay ng antas o kakayahan. Ang tinatawag na Ultimate Pill Refinement Skill ay tinatawag na Spiritual Enhancement. Guro, protektahan mo ako. Bahagyang ipinikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Huminga muna siya ng malalim bago muling binuksan ang mga ito. Ang mga kamay niya sa liwanag na haligi ay biglang kumuyam. Isang nakakagulat na energy ripple ang lumabas. Unti-unting binawi ang kamay ni Xiaoyan sa harap ng hindi mabilang na mga titig na nakatutok sa kanya. Isang thumb-sized dim red medicinal pill ang agad na lumitaw sa harap ng mga tingin ng lahat ng naruroon. Ang medicinal pill ay dark red na may makinis. Bukod dito, ang bagay na labis na ikinagulat ng iba ay ang mahinang hamog na nananatili sa ibabaw ng tabletang panggamot. Ang fog na ito ay tila nagtataglay ng ilang katalinuhan, at ito ay paminsan-minsan ay nagsasama-sama sa iba't ibang mga hugis.
Nagtagal ito sa paligid ng medicinal pill at napakahiwaga. Kinuha ni Xiaoyan ang medicinal pill mula sa light pillar. Ang kanyang ekspresyon ay napakasolemn. Ang tinatawag na espiritual na paraan ng pagpapahusay na ito ay maaaring ituring na pinakamahusay na gawa ni Yao Lao, isang bagay na labis niyang nasisiyahan. Gayunpaman, kahit na ang lumikha ng pamamaraang ito ay bihirang gumamit nito dahil ang pamamaraang ito ng espiritual na pagpapahusay ay labis na malupit sa gumagamit. Kung si Xiaoyan ay hindi umabant sa ikawalong baitang, malamang na kahit siya ay hindi maglalakas loob na isipin ang paggamit ng paraan ng pagpipino ng tableta. Nakatitig ang mga mata ni Xiaoyan sa dark red medicinal pill sa kanyang kamay. Ilang sandali pa, binawi niya ang kamay niya. Ang gamot na tableta ay dahan-daang nasuspine sa kanyang harapan, dahan-daang tumalon sa isang pilyong paraan. Biglang kinuyam ni Xiaoyan ang kanyang kamay pagkatapos mailabas ang medicinal pill. Ang jade green glazed lotus heart flame ay lumitaw sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, pinitik niya ang kanyang daliri at nanginig ang maitim na singsing sa kanyang daliri. Isang makapal na puting apoy ang biglang nagbuga. Bone-chilling flame. Ang grupo ni Zuan Kongzi, si Old Mogo, at ang matandang demonyong si Qinghua ay mahinang bamulong sa kanilang sarili. Nagulat silang lahat nang lumitaw ang puting apoy. Hindi inaasahan na ibinigay pa ni Yao Chen sa kanya ang bone-chilling flame. Mukhang talagang tinitingnan niya si Xiaoyan bilang kanyang tunay na disipulo. Nagulantang ang mga mata ng magandang babae nang makita ang makapal na puting apoy. Ilang sandali pa bago siya nagsalita ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Xiaoyan ay tila naging mas maamo. Hindi mabilang na mga tingin ang tumingin sa tatlong apoy na nananatili sa paligid ni Xiaoyan. Ang ilan sa mga taong nakakaalam ng kanilang mga gamit ay agad na nakalanghap ng marahas na hininga ng malamig na hangin. Ang mga mata ng ilang alchemist ay nagsiwalat ng kagutuman. Bang! Bago kumalat ang mga pagpapahayag ng pagnanasa mula sa mga taong ito, isang ideya ang pumasok sa isip ni Xiaoyan. Tatlong uri ng apoy ang sumugod. Marahas silang nagbanggaan sa harap ng maraming nakatulala na titig. Sa pagbangga ng tatlong uri ng apoy, tahimik na lumitaw ang isang parang annihilation aura. Bago ito kumalat, isang malawak at malakas na espiritual na presyon ang bumangon mula sa pagitan ng mga kilay ni Xiaoyan. Pagkatapos nito, ang espiritual na lakas ay parang lambat lamang habang pinalilibutan nito ang apoy bago mabilis na nagsimulang umikot. Masyado nang pamilyar si Xiaoyan sa pagsasanib ng mga apoy na ito. Ang pagkilos na ito ay maaaring mukhang napakabaliw sa paningin ng iba, ngunit ito ay karaniwan sa kanya. Ang pagsasama sa Extermination Fire Lotus ay mas mahirap kaysa sa pagsasama-sama ng mga apoy na ito. Habang ang kanyang espiritual na lakas ay mabilis na umiikot, ang tatlong kumpol ng apoy ay mabilis na huminahon sa harap ng maraming nagulat na mga mata. Makalipas ang ilang minuto, biglang lumitaw ang isang maliit na apoy ng kayumanggi berdeng apoy na kasing laki ng kamao. Ikinaway ni Xiaoyan ang kanyang manggas pagkatapos lumitaw ang apoy. Ang tipak ng kayumanggi berdeng apoy na ito ay mabilis na lumabas. Pagkatapos nito, ibinalot nito ang madilim na pulang tabletang panggamot, malikot na lumundag sa harap niya. Baliw ang lalaking ito. Balak ba niyang sirain ang medicinal pill? Ang mga aksyon ni Xiaoyan ay agad na nagdulot ng kaguluhan sa buong plaza. Hindi mabilang na mga tao ang nakatingin kay Xiaoyan. Sinubukan bang sirain ng taong ito ang tabletang panggamot? Ang mga kilay ni Old Mogu sa di kalayuan ay biglang kumunot nang makita niya ang ginagawa ni Xiaoyan. Malabo niyang naramdaman ang isang pagkabalisa na lumilitaw. Ito. Ang grupo ni Zuan Kongzi sa mataas na entablado ay nagpakita rin ng mga natulala na mukha. Ilang sandali pa, ang magandang babae ang unang nakabawi. Kumikislap ang mga mata niya. Pagkaraan ng ilang sandali, mahina niyang ipinaliwanag. Natatandaan pa ba ninyong lahat ang nakatutuwang bagay na ginawa ni Yao Chen pagkatapos magpino ng isang Tier 8 medicinal pill noon? Nanginig si Zuan Kongzi at ang isa pang elder nang marinig ang mga salita ng magandang babae. Bulalas nila. Ibig mong sabihin. Ang paraan ng espiritual na pagpapahusay ni Yao Chen. Dahan-daang tumango ang magandang babae. Bumalik ang kanyang mga mata kay Xiaoyan, na nasa malayong stone platform. Sinabi niya.
Mukhang natutunan na talaga ng disipulong ito ni Yao Chen ang lahat ng kanyang kakayahan. Zuan Kong, maaaring kailanganin mo siyang pasalamatan sa pagkakataong ito. Nagpakawala ng malalim na hininga si Zuan Kongzi. Isang excitement na nakatago ng malalim ang sumilay sa kanyang mga mata. Kung magtagumpay si Xiaoyan, maaaring talagang maibabalik niya ang sitwasyong ito, na tila isang foregone conclusion. Ang dark red medicinal pill, na napapalibutan ng kayumanggi berde kulay na apoy sa harap ng hindi mabilang na bilang ng mga titig na naroroon, ay biglang nanginag. Kaagad, lahat ay nanood habang ang makinis na bilog na ibabaw ng medicinal pill ay naging medyo hindi pantay. Kumalat ang sunod-sunod na alon ng mahinang espiritual na fog mula sa loob ng medicinal pill. Gayunpaman, hindi ito nakatakas dahil nahuli ito ng kayumanggi berdeng apoy. Hindi kumikislap ang mga mata ni Xiaoyan habang nakatitig sa ibabaw ng medicinal pill, na lalong nagiging tuyo. Ang espiritual na aura sa loob nito ay ganap na naalis sa sandaling ito. Bigla niyang pinitik ang kanyang daliri at dalawang maliliit na piraso ng kumikislap na alikabok ang biglang lumabas sa kanyang storage ring, na pumasok sa apoy. Ang kumikislap na alikabok na ito ay natural na ang spirit nourishment powder na nakuha ni Xiaoyan noon. Ang mahiwagang bagay na ito ay naglalaman ng isang espiritual na aura. Ito ay magbibigay daan sa isa na makakuha ng dobleng epekto sa kalahati ng pagsisikap kapag ginamit sa ganoong sandali. Ang alikabok ay kakapasok lamang sa apoy ng ito ay mabilis na nagkalat at naging invisible. Gayunpaman, ang mga eksperto na may malakas na pangunawa ay makakadama ng espiritual na aura sa loob ng apoy na nagiging hindi pangkaraniwang siksik. Lumakas ang espiritual na aura habang ang ekspresyon ni Xiaoyan ay naging mas solemne sa sandaling ito. Isang malakas na espiritual na lakas ang lumabas ng hindi napigilan. Pagkatapos nito, dumaikit ito sa apoy bago nito na-control ang apoy ng walang kapares na katumpakan. Sa napakabagal na bilis, sineksik ng kanyang spiritual strength ang spiritual aura sa medicinal pill. Kung ang isang alchemist na maaaring gumamit ng kanyang spiritual strength para aiskan ang medicinal pill sa ganoong kalapit, matutuklasan niya na ang medicinal pill na lumalabas, na naging hindi pantay, ay puno ng toneladang siksik at maliliit na butas sa sandaling ito. Mayroong maraming napakahinang espiritual na aura na parang mga lubad, humihila sa espiritual na aura na nakapalibot dito. Drug. Solemne ang ekspresyon ni Xiaoyan. Bigla niyang kinagat ang dulo ng dila niya. Isang subo ng sariwang dugo ang iniluwa at dahan-daang nagkalat bago tumilapon sa apoy. Alay ng dugo, espiritual na pagbabalik. Nagkalat ang hamog ng dugo. Lumitaw din ang bahagyang pamumutla sa mukha ni Xiaoyan. Ang kanyang bibig ay biglang naglabas ng mahinang sigaw na kumalat sa espiritual na hamog. Kaagad, ang hamog ay lumitaw na parang mga bubuyog na bumabalik sa kanilang pugad habang ang espiritual na hamog ay hinayla papunta sa mga tabletang panggamot sa lahat ng napakaliit na butas sa ibabaw ng tableta. Nang ang huling bakas ng hamog ay pumasok sa medicinal pill, lahat ay natigilan. Ang medyo hindi pantay na ibabaw nito ay mabilis na naging bilog sa bilis na nakikita ng mata. Ang tatlong kulay na ulap sa malayong kalangitan ay tila kinaladkad ng kung ano nang ang ibabaw ng gamot na tableta ay muling naging makinis at bilugan. Bigla na naman itong umikot. Parang bomba lang ang eksenang ito. Sa isang putok, naging sanhi ito ng pagbagsak ng buong parisukat sa dagat ng pagkabigla. Battle Through the Heavens. Kabanata 1189. Limang kulay na pill lightning. Ang ulap sa kalangitan ay nagsimulang magbago. Isang sigaw ng hindi makapaniwala ang biglang umalangaw-ngaw sa kalangitan. Kaagad, ang hindi mabilang na bilang ng mga titig ay matatag na nakatuon sa kulog na ulap sa itaas ng ulo ni Xiaoyan. Ang mga tao bilang orihinal na pill lightning ay nagsimulang magbago sa pag-ikot ng thundercloud. Ang mga ekspresyon ng hindi mabilang na bilang ng mga tao ay natulala lang habang nakatingin sa kakaibang eksenang ito. Ginawa talaga ito ni Xiaoyan. Mabuting tao, napaka hindi ka panipaniwala. Ang ilang mga tao sa wakas ay nakabawi sa harap ng mga natulala na tingin ng hindi mabilang na bilang ng mga tao. Agad silang sumigaw sa excited na paraan. Ngayon, pinahintulutan sila ni Xiaoyan na masaksihan ang isang himala. Ho! Ang puso ni Cao Ying ay tumaas sa kanyang lalamunan kanina,
Ngunit sa wakas ay nahulog ito habang siya ay nakatayo sa isang malayong platapormang bato, ang kanyang kamay ay tinatapik ang kanyang buong dibdib, na tumataas at bumababa. Tahimik na sumilay sa kanyang mukha ang isang maganda at nakakabighaning ngiti. Talagang nagtagumpay siya. Maging si Zuan Kongzi at ang iba pang mahahalagang tao sa mataas na entablado ay medyo wala sa isip sa sandaling ito. Natigilan ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan ang batang figure sa stone platform. Isang naiinggit na ekspresyon ang hindi sinasadyang lumitaw sa mga mata ni Zuan Kongzi habang mahina niyang sinabi. Naiinggit talaga ako sa matandang iyon na si Yao Chen. Nakahanap siya ng napakahusay na disipulo. Nagsimula na namang magbago ang sitwasyon. Susunod, kailangan na lang nating makita kung saan nararating si Xiaoyan. Siya ang nakatadhana na maging pangunahing karakter sa Peel Gathering na ito. Hahaha. Parang ang matandang iyon noon. Bahagyang tumango ang magandang babae at tumawa. Tumango rin ang mga nasa paligid nang marinig ang sinabi niya. Agad na tumingin ang kanilang mga mata sa thundercloud na natipon sa kalangitan na may kaunting pagkabalisa. Ang sitwasyon na inakala nilang isang foregone conclusion ay nayanig ni Xiaoyan. Gayunpaman, kailangan pa rin nilang maghintay para sa pagbabago sa thundercloud upang maitatag ang huling resulta. Paano ito posible? Kung ikukumpara sa kagalakan ng grupo ni Zuan Kongzi, ang ekspresyon ng Old Mogo ay agad na lumubog. Hindi niya akalain na makakaasa si Xiaoyan sa sarili niyang lakas para mabagabag ang sitwasyong ito. Isang sitwasyong inakala ni Old Mogo na natapos na. Ang taong ito ay tiyak na magiging isang malaking kalaban ng Hall of Souls sa hinaharap. Isang mayamang layunin ng pagpatay ang biglang pumasok sa puso ni Old Mogo habang ang kanyang ekspresyon ay madilim at madilim. Naabot ni Xiaoyan ang yugtong ito sa ganoong edad. Kung bibigyan siya ng sapat na oras, hindi ba siya magiging isang tunay na pag-iraw ng mundong ito? Nakahinga ng malalim ng hangin ang Old Mogo at pinigilan ang namumuong hangarin na pagpatay sa loob ng kanyang puso. Madilim at malamig ang kanyang ekspresyon habang nakatitig kay Xiaoyan. Pagkatapos nito, sinulyapan niya ang kumukulog na ulap sa kalangitan habang bumubulong sa kanyang sarili. Bagaman ang husay ng batang ito ay medyo hindi inaasahan, maaaring hindi nito kayang lampasan ang matandang ito. Medyo maaga pa para kumilos ng masaya ngayon. Tumayo si Xiaoyan sa stone platform at tumingin sa dagat ng mga tao na umaabot hanggang sa gilid ng paningin ng isa. Kaagad, lumingon ang kanyang mga mata kay Old Mogo. Isang malamig na ngiti ang ipinakita sa medyo maputlang puti niyang mukha. Pinunasan niya ang bakas ng dugo sa gilid ng bibig bago ibinalik ang tingin sa langit. Ang mga kulog na ulap ay gamulong sa malawak at makapangyarihang kalangitan. Ang kalangitan ay pilit na nahati sa dalawang magkaibang seksyon. Ang bawat seksyon ay inookupahan ng isang maliwanag at makulay na thundercloud. Nagtagal ang malakas na kidlat sa kalangitan, na naging sanhi ng paglamig ng balat ng maraming tao. Kapag ang mga kidlat na ito sa kalangitan ay random na bumagsak, malamang na maraming malas na tao ang sasabog hanggang sa punto kung saan pati ang kanilang bangkay ay nawala. Dalawang thundercloud segment ang pinakamalaki. Ang isa sa kanila ay ang apat na kulay na thundercloud ng Old Mogo habang ang isa pa ay kumikislap. Ang kumukulog na thundercloud ay ang tatlong kulay na thundercloud ni Xiaoyan, na sumailalim sa pagbabago dahil sa espiritual na aura na idinagdag ni Xiaoyan. Ang pag-ikot ng tatlong kulay na ulap ay naging matindi sa itaas ng mga tingin sa ibaba. Sa isang tiyak na sandali, isang hibla ng gintong liwanag sa wakas ay lumitaw sa isang biglaang paraan. Ito ay lumitaw. Ang ikaapat na kulay ay lumitaw. Ang gintong liwanag ay lubhang nakasisilaw. Sa sandaling lumitaw ito, ang liwanag na ito ay nadetect ang toneladang tao. Kaagad, umalangaw sa mga entablado ang isang nakakaantig na sigla. Bahagyang lumubog ang puso ni Old Mogo nang makita niya ang eksenang ito mula sa stone platform. Humigpit ang mga kamao sa kanyang manggas. Ang gininto ang liwanag ay lumiwanag sa ilalim ng pagtutok ng hindi mabilang na bilang ng nasa sabik na mga mata. Sa huli, naabutan ng liwanag ang apat na kulay na thundercloud ni Old Mogo. Kahit na ang kayamanan ng kulay ay naging katulad nito. Pagkaraang ganap na lumitaw ang gininto ang liwanag, inakala ng lahat na ito na ang wakas,
ngunit bigla silang nabigla nang matuklasan na hindi huminto ang pag-agos ng kulog. Ito. Ang mga taong naruroon ay nakakuha ng isang simpleng pag-unawa sa mga thundercloud pagkatapos ng maraming mga karanasan mula kanina. Natural na alam nila na nangangahulugan ito na ang enerhiya ng peel lightning ay hindi pa tumatag. May namumuo pa rin sa loob ng umuusok na ulap. Umikot ang kulog at ang buong plaza ay biglang bumagsak sa katahimikan. Lahat ay nagpipigil ng hininga, at ang kanilang mga mata ay tila nakatutok sa kulog na ulap. Kung ang thundercloud na ito ay magpapakita ng kahit katiting na kulay sa sandaling ito, malamang na ang kampyon ng peel gathering na ito ay lilipat mula sa Old Mugu patungong Xiaoyan. Gulp! Lahat ay nagtaas ng ulo. Ang kanilang mga lalamunan ay gamulong, naglalabas ng sunod-sunod na alon ng mga tunog ng laway. Bumalot sa buong stadium ang nakababahalang kapaligiran. Sa sandaling ito, kahit ang grupo ni Cao Ying ay hindi napigilan ang pagkayam ng kanilang mga kamay. Biglang bumilis ang tibok ng puso sa kanilang dibdib. Nakatitig din ang Old Mugu sa kumukulog na ulap sa kalangitan mula sa platapormang bato. Medyo na-distort ang mukha niya. Lumingon ang mga mata niya kay Xiaoyan sa di kalayuan. Gayunpaman, nakita lang niya si Xiaoyan na nakatayo roon habang nasa likod niya ang mga kamay. Ang nakaka-relax na kilos ni Xiaoyan ay naging sanhi ng biglaang paglubog ng kanyang puso. Ang isang hindi pangkaraniwang nakakatakot, dumadagandong ay maaaring biglang lumundag habang ang isang pagkabalisa ay lumundag sa loob ng puso ni Old Mugu. Pagkatapos nito, ito ay nakakalat sa kalangitan. Hindi maganda. Biglang pumuti ang ekspresyon ng Old Mugu nang lumitaw ang kulog. Bigla niyang inangat ang ulo, nakita niya ang kumukulog na ulap na dahan-daang huminto. Pagkaraan ng ilang sandali, umikot ang ulap at tahimik na tumagos sa patong ng ulap na may malagintong ningning ang isang tipak ng isang lilang liwanag. Kinulayan nito ang thundercloud ng malabong purple na kulay. Kakalabas lang ng purple na kulay ng ang thundercloud ay naging 5 kulay na peel lightning. Wow! Ang tahimik na stadium ay nagsimulang kumulo sa sandaling ito. Pulang-pula ang hindi mabilang na bilang ng mga excited na tao. Umalangaw-ngaw ang kanilang mga tagay. Nanginig ang Holy Peel City sa ilalim ng sonic wave na ito. 5 kulay na peel lightning. Ang ganitong uri ng maalamat na bagay ay sa wakas ay lumitaw sa harap ng kanilang mga mata sa sandaling ito. Paanong hindi ito magiging sanhi ng kanilang pagkabalisa at pagkasabik? Alam ng lahat na ang nanalo sa peel gathering na ito ay napagdesisyonan na. Maraming nag-iinit na mata mula sa buong paligid ang nakatingin sa payat na figure na nakatayo sa isang batong plataporma sa kalangitan. Ang antas ng init ay umabot sa isang nakakabaliw na antas. Sino ang maaaring mag-akala na ang naunang pagtatapos ng peel gathering ay gagawa ng ganap na pagbaligtad dahil sa isang binata sa kanyang 20s? Mula ngayon, ang pangalang Xiaoyan ay ganap na tatatak sa buong rehiyon ng Central Plains. Ang mga magagandang mata ni Cao Ying ay naglalaman din ng kaunting pananabik habang nakatitig sa binata, na ang ekspresyon ay nanatiling kalmado sa kabila ng pagtutok ng libu-libong mga tingin. Isang kakaibang kislap ang kumislap sa kaibuturan ng kanyang magagandang mata. Ang kislap ay nagpapalam sa sinumang nakasaksi nito na ang bruhang ito, ang taong ipinagmamalaki ng angkan ng Cao, ay nagsimulang makaramdam ng init. Siyempre, walang makakaila na si Xiaoyan ay nagtataglay ng alindog na walang makakapantay sa sandaling ito. Ito ay isang bagay na dulot ng tagumpay. Nakahinga ng maluwag si Xiaoyan sa loob ng kanyang puso matapos mabuo ang 5 kulay na ulap. Nakaka-relax ang tensed nerves niya sa mga sandaling ito. Ang mga alon ng pagkahilo ay naililipat sa natitirang bahagi ng kanyang katawan mula sa kanyang ulo. Ang tinatawag na espiritual na paraan ng pagpapahusay ay talagang naubos ang kanyang espiritual na lakas. Creak. Berde ang mukha ng Old Mugu habang nakatingin sa 5 kulay na ulap sa kalangitan. Ang kanyang maitim, makakapal na mga mata ay biglang lumingon kay Xiaoyan. Nakakuyom ang kamao niya hanggang sa naglabas ito ng basag na tunog. Ang kanyang tagumpay ay naabot na, ngunit ito ay binasag ni Xiaoyan. Paanong hindi magagalit si Old Mugu? Sa sandaling lumitaw ang 5 kulay na thundercloud, naunawaan ni Old Mugu na ang lugar ng kampyon ay lumayo sa kanya. Ha! Isang magaspang na paghinga ang ibinuga mula sa mga butas ng ilong ni Old Mugu.
Nagkaroon siya ng matinding layuning pumatay habang nakatitig kay Xiaoyan. Gayunpaman, nang ang kanyang pagnanais na pumatay ay umabot na sa sukdulan nito, ang malamig-lamig na mga mata ay biglang dumilat, na naging sanhi ng pagpatay sa loob ng kanyang puso na agad na nabasag. Lumingon ang kanyang ulo, nakita lamang si Zuan Kongzi na gumagamit ng malamig na tingin upang titigan siya mula sa isang mataas na platform. Kumaibat ang sulok ng bibig ni Old Mogu matapos mabawi ang ilang bahagi ng kanyang kamalayan. Nagmamadali niyang pinigilan ang layuning pumatay sa loob ng kanyang puso. Kung nangahas siyang salakayin si Xiaoyan ngayon, alam niyang papatayin siya kaagad ni Zuan Kongzi. Brat, mas mabuting ipagdasal mo na hindi ka mapunta sa mga kamay ng matandang ito sa hinaharap. Kung hindi, tiyak na hahayaan kitang matikman kung ano ang ibig sabihin ng pagdusa ng isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan, hindi maaaring mamatay. Bahagyang gumalaw ang mga labi ni Old Mogu habang ang kanyang masasamang mata ay bumalik kay Xiaoyan. Isang madilim at siksik na boses ang biglang lumabas. Ang mabangis na boses ng matandang Mogu ay biglang nalipat sa tainga ni Xiaoyan, na naging sanhi ng pagkibot ng kanyang mga kilay. Nilinggan niya ang kanyang ulo para tingnan si Old Mogu. Gayunpaman, isang mainit na ngiti ang biglang sumilay sa kanyang mukha. Itinaas niya ang kanyang kamay gamit ang kanyang hinlalaki bago ito marahang binaligtad, itinuro ang kanyang kilos sa Old Mogu. Sinabi ko na sa iyo na hindi ka kwalipikado para sa guro na kumilos. Gumalaw ang mga labi ni Xiaoyan matapos ituro pababa ang kanyang hinlalaki. Isang mahinang tawa ang biglang nalipat sa tainga ni Old Mogu. Grog. Ang kilos na ito, kasama ang mahinang pang-aalipusta sa mga salita ni Xiaoyan, ay naging dahilan upang maging berde ang mukha ni Old Mogu. Namumuo ang galit sa kanyang puso, ngunit hindi niya ito mailabas. Sa huli, namula ang mukha niya. Matangkad pulang sariwang dugo ang iniluwa sa harap ng natulala na mga mata ng lahat. Battle Through the Heavens. Kabanata 1190. Pagtanggap ng Peel Lightning. Isang subo ng sariwang dugo ang dumura sa bibig ni Old Mogu. Nag-stabilize lang ang mga paa niya pagkatapos ng dalawang hakbang pabalik. Ang kanyang magkabilang mata ay may bisyo habang nakatingin kay Xiaoyan, mukhang nakakatakot. Sa katayuan ng Old Mogu, siya ay isang kilalang pag-iral kahit nasa loob ng rehiyon ng Central Plains. Gayunpaman, sa sandaling ito, siya ay napinsala ng mga kamay ni Xiaoyan, isang miyembro ng nakababatang henerasyon. Paanong madali niyang nilamon ang galit sa kanyang puso. Gayunpaman, gaano man kagalit, kailangan niyang sugpuin ang kanyang layuning pumatay. Naunawaan niya na ang kanyang hitsura ay naging dahilan upang tingnan siya ni Zuan Kongzi at ng iba pa bilang isang tinak sa kanilang mga tagiliran. Hindi kumilos si Zuan Kongzi dahil wala siyang nakitang dahilan. Gayunpaman, kung gagawa si Old Mogu ng anumang bagay na lumihis sa pamantayan, gagamit si Zuan Kongzi ng bambang taktika para patayin siya, ang salot na ito. Kaya naman, ang matandang Mogu ay nadudurog lamang ang kanyang mga ngipin at nalulunok ang kanyang galit sa sandaling ito. Xiaoyan, huwag ka munang maging masaya. Ang Peel Gathering ay hindi pa ganap natapos. Sa iyong lakas, isa lamang itong pantasya kung nais mong matanggap itong 5 kulay na Peel Lightning. Gayunpaman, ang matandang Mogu na ito ay isang napakaplanong tao. Matapos pigilan ang kanyang galit, natanong niya ang napakalaking 5 kulay na ulap sa kalangitan, at bigla niyang tinuya si Xiaoyan na may malamig na tawa. Ang pagtanggap ng Peel Lightning ay isang pagsubok din ng Peel Gathering. Masyadong makapangyarihan ang isang Tier 8 na medicinal peel. Ang likas na lakas na nilikha nito ay maaaring sirain ito. Kung hindi maprotektahan ng alchemist ang medicinal peel, masisira ito bilang resulta. Kaya naman, ang pagtanggap ng Peel Lightning at pagprotekta sa medicinal peel ay bahagi rin ng huling pagsubok. Tumaas ang lakas ng Peel Lightning kasabay ng kalidad ng medicinal peel. Ang isang ordinaryong piling tao na Dao Zone ay hindi mangangahas na bawasan ang ganitong uri ng 5 kulay na thundercloud. Mula sa kung paano ito nakita ni Old Mogu, si Xiaoyan ay isa lamang Daozang. Kahit na si Xiaoyan ay nagtataglay ng maraming taktika, hindi magiging madaling bagay na matanggap ang Peel Lightning na ito. Higit pa rito, kung siya ay malas at tuluyang sirain ang medicinal peel habang tumatanggap ng Peel Lightning,
si Xiaoyan ay hindi lamang mawawalan ng kanyang champion spot kundi mawawalan din ng qualification para lumahok sa kompetisyon. Kung tutuusin, paano makakasali ang isang tao kung wala na ang medicinal pill ng isang tao? Nabawasan ang umaalingaw-ngaw na tunog ng buong parisukat nang marinig ng lahat ang malamig na pagtawa ni Old Mugo. Sa kanyang paalala, sa wakas ay natuklasan nila na ang tunay na lakas ni Xiaoyan ay nasa antas lamang ng Daozang. Kahit na ang ganitong uri ng lakas ay napakahusay na, ito ay hindi sapat laban sa isang limang kulay na peel lightning. Napakaraming tao ang nagkatinginan. Ang pinakamahirap na bahagi ay natapos na. Gayunpaman, posible bang mapilitan si Xiaoyan na mamatay sa kritikal na sandaling ito? Ilang tao ang talagang nagmamalasakit kung ang isa ay makatanggap ng peel lightning. Habang pinipino ang mga medicinal pill sa mga normal na panahon, maaaring magtipon ang mga alchemist ng maraming katulong upang makatulong sa pagharang sa peel lightning. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay hindi umaasa sa kanilang sarili kapag nakikipaglaban sa iba. Maraming mga eksperto ang magboboluntaryo na protektahan ang isang alchemist na maaaring magpino ng isang mataas na antas ng medicinal pill. Ang isang high-tier alchemist ay hindi kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga katulong. Bagamat maaaring sabihin ito ng isa, ang pagtanggap ng peel lightning ay naging panuntunan ng peel gathering sa mahabang panahon. Kahit na hindi ito tumugma sa katotohanan ng sitwasyon, ang isa ay walang ibang pagpipilian. Hindi pa rin sumusuko ang taong ito. Bahagyang kumunot ang kilay ni Cao Ying habang ang pag-aalala ay bumalatay sa kanyang mga mata. Napakalakas talaga ng five-colored peel lightning. Bagamat tiwala siya sa husay ni Xiaoyan, hindi magiging maganda ang limang kulay na peel lightning na ito. Kung ang isa ay pabaya, hindi imposibleng mabaygo ang huling hadlang na ito. Si Xiaoyan, na taong kasangkot, ay ngumiti sa ilalim ng pag-aalala ng mga mata ng maraming tao. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa limang kulay na peel lightning sa kalangitan. Lalong naging halata ang ngiti sa kanyang mukha. Ang bagay na ito ay talagang isang mahusay na tonic para sa kanyang Earth Demon Puppet. Hindi mo kailangang mag-alala sa mga maliliit na bagay. Inakala ng matandang mugo na si Xiaoyan ay naglalagay ng isang matapang na harapan kapag siya ay gaano kalmado si Xiaoyan. Ang malamig na ngiti sa kanyang mukha ay naging mas mayaman nang sabihin niya sa isang madilim at siksik na paraan. Sige, makikita ng matandang ako kung paano mo matatanggap itong limang kulay na peel lightning gamit ang iyong mga kakayahan. Ngumiti si Xiaoyan. Itinaas niya ang ulo at tumingin sa kumukulong langit. May mahina ngunit maliwanag na kidlat na tumama sa mahabang kalangitan na may putok. Lumiwanag ang langit na parang lumulubog ang araw. Sa hitsura ng malakas na ito, ang limang kulay na peel lightning na ito ay talagang lubhang nakakatakot. Hindi nakakagulat na si Old Mugo ay nagpatibay ng isang saloobin ng panonood ng isang palabas. Kung hindi ma-absorb ng Earth Demon Puppet ang kidlat, si Xiaoyan ay maaaring talagang na-stuck sa matinding sakit ng ulo ngayon. Sa kasamaang palad, isang mahinang tawa ang lumabas sa bibig ni Xiaoyan. Dahan-daang itinaas ang kanyang kamay at bahagyang kumislap ang storage ring sa kanyang daliri. Kaagad, isang maliwanag na pilak na figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ang kasalukuyang Earth Demon Puppet ay nasa isang miserableng kalagayan matapos na harangin ang pamatay na hakbang ni Old Gumo sa loob ng Peel Realm. Hindi lang nakasobsob ang dibdib nito sa katawan, kundi nahati ang mas matigas kaysa sa metal nitong balat, na nagpapakita ng kulay pilak nitong laman. Ang biglaang pagkilos na ito ni Xiaoyan ay agad na nakaakit ng maraming tingin. Gayunpaman, matapos makita ng mga titig na ito na nagpatawag siya ng halos baldado na pupe, hindi sinasadyang nakaramdam sila ng kaunting pagkabigo. Hindi kaya umaasa si Xiaoyan na haharapin ang nakakatakot na limang kulay na peel lightning gamit ang halos wasak na pupe na ito. Natigilan si Old Mugo dahil sa Earth Demon Puppet na ipinatawag ni Xiaoyan. Pamilyar siya sa bagay na ito. Kung ang pupe na ito ay hindi tumalon sa harap niya sa loob ng Peel Realm na ito, napatay niya si Cao Ying sa lugar. Dahil sa kanyang pakikipag-ugnayan sa bagay na ito, ang kanyang mukha ay hindi sinasadyang nagpakita ng isang mapanuksong ngiti nang makita niyang si Xiaoyan ay nagpaplanong umasa sa bagay na ito upang harangan ang limang kulay na peel lightning.
Ang pupi na ito ay hindi nakatanggap ng kahit isang suntok mula sa kanya. Paano nito matatanggap ang 5 kulay na peel lightning? Ayon sa hula ni Old Mugo, ang kulay pilak na pupi na iyon ay dapat na nasa isang 8-star o 9-star daw zang. Maaari itong ituring na isang puppet na may mataas na antas, at maaari itong gamitin upang harangan ang 1 o 2 bolts ng 5 kulay na peel lightning. Gayunpaman, ang isa ay nangangarap ng gising kung nais ng isa na umasa dito upang matiis ang buong peel lightning. Sa tingin ko ay random kang naghahanap ng mga solusyon. Umiling-iling ang matandang Mugo habang tumatawa ng may mapanoksong tono. Hindi pinansin ni Xiaoyan ang pagtawa ni Old Mugo. Ang isang taong nabigo ay palaging makakahanap ng iba pang mga paraan upang mailabas ang kanyang galit. Ang pagbuntong hininga na ito ay tila medyo malungkot. Ang kamay ni Xiaoyan ay marahang hinaplos ang katawan ng Earth Demon Puppet. Bagamat ang Earth Demon Puppet na ito ay naiwan sa kalunos-lunos na kalagayan pagkatapos ng pakikipaglaban nito kay Old Mugo, maswerte na ang bagay na ito ay walang anumang anyo ng katalinuhan o anumang nararamdamang sakit. Hanggat hindi masisira ang katawan nito, susundin nito ang utos ni Xiaoyan magpakailanman. Aasa ako sa iyo sa pagkakataong ito. Napangiti si Xiaoyan habang ang kanyang kamay ay marahang tinatapik ang katawan ng Earth Demon Puppet. Bigla niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa 5 kulay na ulap, naglalabas ng mababang dagandong sa kalangitan. Tumawa siya ng malakas. Halika. Lalong tumindi ang pagkulog ng ulap sa kalangitan pagkatapos ng pagtawa ni Xiaoyan. Isang malalim na dagandong ang umalangaw-ngaw sa ibabaw ng lupa. Isang makapal ng hita, maliwanag na kidlat ang bumaril sa ulap. Shi. Umikot ang thundercloud bago ito biglang lumiit. Kaagad, isang 5 kulay na kidlat ang sumugod pababa mula sa ulap na parang isang higanteng sawa. Napunit ito sa hangin, na may dalang nakakatakot na tunog habang marahas itong sumusugod patungo sa batong entablado kung saan naroon si Xiaoyan. Pumunta ka. Napangiti si Xiaoyan habang pinapanood ang peel lightning na sa wakas ay nagpapakawala ng isang pag-atake. Nakaturo ang daliri niya sa langit habang marahang utos. Tumunog ang kanyang sigaw at ang Earth Demon Puppet, na halos isang tumpok ng scrap, ay agad na tumapak sa lupa. Ang malakas na puwersang nilikha ay nag-rocket nito sa kalangitan. Pagkatapos nito, bumangga ito sa malakas na kulog sa harap ng natulala na mga mata ng lahat. Pag! Isang buntong hininga ang agad na narinig sa stadium nang makita ng lahat ang nangyayari. Hihihi. Isang kakaibang tawa din ang pinakawalan ni Old Mugo. Pero bago pa man siya makapagsalita ay biglang nagbago ang ekspresyon niya. Natuklasan niya na ang Earth Demon Puppet, na tinamaan ng 5 kulay na kidlat, ay hindi nagkawatak-watek. Sa halip, unti-unting gumaling ang nasirang katawan nito sa kidlat. Unti-unting nagreporma ang dibdib nito. Ang pupi na ito ay sumisipsip ng lakas ng kulog. Agad na nagdilim ang mga mata ng matandang Mugo nang makita niyang mas lumiwanag ang Earth Demon Puppet matapos tamaan ng kidlat. Ang ganitong kakaibang pupi ay isa na hindi pa niya narinig. Hindi katakataka na ang taong ito ay sobrang kumpiyansa. Siya ay nagtataglay ng kakaibang pupi. Bastard! Kung alam ko lang noon, sinira ko na sana ito sa Peel Realm. Ang ekspresyon ng Old Mugo ay naging madilim hanggang sa punto ng pagiging nakakatakot. Puno ng panghihinayang ang kanyang puso. Kung ang kanyang suntok ay medyo mas mabigat sa loob ng Peel Realm, ang Earth Demon Puppet na ito ay nasayang. Ngayon, gagamitin ni Xiaoyan ang matalas na sandata na ito para maiwasan ang kidlat. Kung ikukumpara sa kalungkutan at panghihinayang ng Old Mugo, ang grupo ni Cao Ying ay nakahinga ng maluwag sa sandaling ito. Bagamat hindi niya alam kung bakit ang kakaibang pupi na ito ay nagtataglay ng ganoong lakas, sinabi sa kanila ng katotohanan na matagumpay na naipasa ni Xiaoyan ang huling pagsubok. Sa kanya ang champion spot ng Peel Gathering. Hahaha. Ang batang ito ay talagang nagtataglay ng maraming kayamanan. Isang puppet na sumisipsip ng lakas ng kulog. Noon, nakita ko ang isa sa sinaunang pagkasira. Sa kasamaang palad, ito ay nawasak habang ang mga taong iyon ay nag-aaway dahil dito. Napangiti ang magandang babae sa mataas na entablado habang marahang inaalala. Ang matandang bastos na si Mugo ay malamang na nalulumbay.
Ang maitim na balat at matandang iyon ay nagpahayag din ng nakakasirang ngiti sa kanyang mukha sa sandaling ito. Nakangiting tumango si Zuan Kongzi. Ang kasalukuyang siya ay muling nabawi ang kanyang karaniwang kalmado. Ang kanyang mga daliri ay nag-cross sa isa't isa habang siya ay nakangiti at sinabing, sa pagkakataong ito, ang ating Peel Tower ay may utang na loob sa batang ito ng isang pabor. Ang magandang babae at ang madilim na balat na lalaki sa kanyang tabi ay tumango na may nagniningning na mga ekspresyon nang marinig nila ang kanyang mga salita. Kung hindi nagbigay ng kamay si Xiaoyan, malamang na ang kampyon sa Peel Gathering na ito ay nasa kamay ng matandang bastard na si Mogu sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, ang reputasyon ng Peel Tower ay dumanas ng matinding dagok. Si Xiaoyan sa stone platform ay nakatitig sa Earth Demon Puppet. Lalong lumiwanag matapos tamaan ng maraming limang kulay na kulog, habang silang tatlo ay nagkukwentuhan. Ang maitim na mga mata ni Xiaoyan ay may mainit na ekspresyon sa ibabaw nila. Iniisip niya kung ang Earth Demon Puppet ay maaaring mag-evolve sa isang Sky Demon Puppet pagkatapos masipsip ang limang kulay na Peel Lightning na ito. Hindi sinasadyang bumilis ang paghinga ni Xiaoyan matapos niyang isipin ang nakakatakot na lakas ng Sky Demon Puppet, na maihahambing sa isang elite na Daozun.